masama ba na suportahan namin yung initiative ng taong bayan na gusto nilang more information about People's Initiative? Masama. It is our duty. In fact, the People's Initiative is reflected in our Constitution. Article 17, Section 2 actually states that Congress shall provide means for the implementation of the exercise of this right. Ako, People's Initiative to, malinis ang hangarin ng House of Representatives. Right. And I also believe na maraming senador ang sumasang-ayon din sa constitutional reforms. In fact, to name a few, no? Pero hindi na ako magpapanggit. Alam nyo na sila, i-google nyo na lang. Ngayon, meron pa nga sila yung resolution of both houses, number 6. Oh, ganun na lang ba yun? Nasa papel? Let's walk the talk. Yung resolution number 10. Ngayon, meron tayong merong Senate Resolution number 10. about the PI. Parakit pa. Tinigilan na nga ng COMELEC. Sabi nga nun, tama na, o, sige. Pag-apan na natin. Let's start the ball rolling. Huwag na natin pag-aksayahan itong panahon dyan sa ating Senate investigation. Kasi sinabi na ng COMELEC, tigilan na eh. So, magtrabaho na tayo. Let's walk the talk. Tama yan. Let's make it happen. And let's show the love to the Philippines. Yun. Pag-usapan na rin yung resolution number 10. Singit nyo na yun. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ipipicture ko po sa inyo, hindi ko po kilala itong kongresista na to. Ito'y party list po ito. Kung hindi po ako nagkakamali, ito yung sa LGBTQ. Yun sa mga third sex. Yun. So, ito yung ipipicture natin yun at tingnan natin at pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya dito patungkol sa People's Initiative at yun sa RH Bill 6 patungkol to dun sa economic awan ko basta sa negosyo kasi masyadong magulo tong ating kongreso hindi maintindihan hindi sila yung merong pakananang People's Initiative, pero suportado nila. Yun. So, parang magulo guys. So, pakinggan natin itong isang kongresista na to kung ano yung sinasabi niya patungkol dito sa People's Initiative at itong RH6 patungkol dun sa ang babaguhin lang daw nila yung pagninegosyo para makainganyo tayo ng mga negosyante galing sa ibang bansa. Sa akin naman po, unahin muna nila. Yung mga maliliit na negosyante dito sa ating bansa, tulungan nila para makaahon. At yun, pagka naayos na yung mga negosyanteng Pilipino, okay na, at saka kayo maging ganyo ng mga businessman galing sa ibang bansa. Pero, mayuyurakan lang ang karapatan ng mga liit na mga negosyante dito sa ating inang bansang Pilipinas. Bakit inuunan nyo yun? Teka, nagtatanong na ako. Pakinggan muna natin to. Itong LGBTQ party list. If I'm not mistaken guys. Kasi ito yung mga third sex na party list. Ang mga minamahal nating mga Becky, mga minamahal nating mga tomboy, ito po yun. Ito po yung party list nila. So, tunghayan po natin guys. At bago po ako magsa-poll guys, ay ako'y nagpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. So, ito na po yung party list ng LGBTQ. Hindi ko po kilala yung pangalan, sorry guys. Ito na po. May I just share my perspective, as an ordinary district representative. Questions have been thrown and doubts have been cast on the nature of the People's Initiative, A People's Initiative is something that stems organically from the people. And in my district, this has been the case. And I think I speak on behalf of the other districts in the country. As district representatives, we are in direct engagement
with our constituents. And when people face us and tell us their problems, mataas ang presyo ng ilaw, mataas ang presyo ng tubig, ng pangunahing bilihin, Aching! may kakulangan ng trabaho. Aching! And we are in a privileged position to know that most Babahin na of pa. these problems can be resolved by more investors in our country. We try to put on our thinking caps and legislate and come up with measures. And you know what? If the problem stems in the Constitution, I mean, masama ba na supportahan namin yung initiative ng taong bayan na gusto nilang more information about People's Initiative? It Hindi is ba our sama? duty. In fact, the People's Initiative is reflected in our Constitution. Article 17, Section 2 actually states that Congress shall provide means for the implementation of the exercise of this right. It is a constitutional mandate. Congress should provide for the implementation and the exercise of these rights. So, ako, it hurts me na Kami merong rin. malicious interpretations, nagpa-picture lang kay speaker. Teka, Picture lang sa amin mga komento kausap. natin Kami bago yung nakakaalala picture ng taking na issue. yan. So guys, ang sinasabi niya rito, sinusuportahan nila yung yung People's Initiative. Pero hindi sila yung yung nagsusulong nito. Kundi ang taong bayan, di umano. So, yun nga. Ako lang po yung nagtataka. Suportado silang todo-todo dito. At gusto na isulong. Maganda ang People's Initiative, pero hindi ngayon. Kasi alam nyo guys, marami pang tanong na hindi sasagot ang mga kongresista eh. Marami po. Isa na lang ibibigay ko sa inyong tanong. Yun. Yung resolution number 10, yung liquidation via certification. Yun. Hanggang ngayon, hindi namin naririnig kung anong paliwanag nyo ngayon. Eto. Pinagtatanggol nyo yung People's Initiative, kaya so ganon, ganire. Ito'y gusto ng taong bayan na para guminhawa ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Pero yung isinusulong nyo, yung RH6 para dun sa pag-engganyo ng mga foreign investors. Bakit hindi natin suportahan nga, gaya na sinasabi ko palagi. Suportahan natin ang mga negosyanteng Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Bakit pa tayo mag-engganyo? Unahin muna natin yung mga negosyo natin dito sa Pilipinas. Hindi yung mag-engganyo tayo ng para ano? Para ano pa? Di ba? Para ano pa yung sa huli na yon. Unahin muna natin yung mga negosyante natin dito sa Pilipinas. Dahil bakit tayo mag-engganyo ng foreign investors at babaguhin nyo yung konstitusyon natin para dun sa negosyo? I doubt po. Kasi pag nabuksan na yung RH6 na sinasabi nyo, yung para sa constitutional change, pwede nyo nang baguhin yan. Lahat. Kung ano yung makita nyong meron nga di umano nagsasabi term extension yan eh. Di umano pahabain yung extension yung inyong mga panunungkulan imbis na magkaroon ng botohan next year talagang pinupursige nyo na tapusin na ng Senado kung ano yung kanilang batas na gagawin patungkol dyan sa constitutional change. Kasama na rin yung nga yung sinasabi yung itong para sa mga negosyanteng foreigner sa ibang bansa. Guys, ang tagal na tayong sinasakop ng mga iba't ibang nasyon eh. Tapos ngayon papasakop na naman tayo sa iba't ibang nasyon para sa pagninegosyo. Bakit hindi natin tulungan o tweet-tweet na sinasabi, ba't hindi natin tulungan yung mga local investors? For God's sake, di ba? Tapos ngayon, nagkukumahog kayong yung charter change na yan. Yan pag nabuksan, sana naman hindi pati, at saka isa pa po, guys, ganito na lang.
Di ba? Ang dami pa pong question, di nyo sinasagot. Kaya, sa aking sariling komento o sa aking sariling pag-iisip, kumbaga, hindi pa napapanahon. Kasi nga, pag nabuksan yan, talagang kayo todo-todo, raratsyada kayo. Lahat ng hindi nyo nagugustuhan sa Constitution, babaguhin nyo. Siyempre, magkakaroon kayo ng, ano ba tawag dito, referendum o yung may yes or no na sagot. Hindi eh. Hindi po kasi kayo meron kayong resolution, House Resolution number 1414, nagkakaisa kayo eh. Pag sagot ng ay, nay, wala kayong maririnig na nay. Lahat kayo ay. Kasi kayo yung gumawa ng batas. Kaya po nakakalungkot. Hindi pa po napapanahon kasi questionable pa po kayo. Questionable pa po ang Kongreso ngayon. Sa totoo lang, maraming nagko-question. Maraming umiinit na ang ulo. Hindi lang ako, marami po. Bumaba kayo sa laylayan ng lipunan. Makikita nyo ron. O mag-survey kayo sa mga tao. Hindi. Yung People's Initiative ang inuuna nyo. Ay, tuloy natin guys. Itong sinasabi ng party list LGBTQ. If I'm not mistaken guys. Para naman kino-question nyo yung kakayahan ng taong bayan. Hindi. Na sila may gusto magkaroon ng pagbabago. This is not something new. Matagal na po, di po ba? Binabaliktad niyo. Ilang kongreso na po. Lahat halos ng speaker. Pinag-uusapan ng constitutional reform. Even the former administration, the former president, won on the platform of constitutional reform. Di ba? Pinupush niya. Oo, talaga. Totoo yan. So why are we acting all of a sudden that this is something new? This is something like a violation of the sacrosanct Constitution. Sagutin kita. When in fact, many of the senators... Kasi po, medyo hindi katiwa-tiwala ang ano ba kayo? 18 Congress ba? Medyo hindi katiwa-tiwala kasi yung mga nangyayari nung the past. Kagaya nun, ay yung resolution number 10 nga, hindi nyo masagot-sagot eh. Tapos, gagawa pa kayo ng resolution number 1414 na nagkakaisa kayo. Hindi kayo rotten na kongresista. Diba? Mga karang kongreso. Hindi naman lahat, pero marami po eh. Marami po. At nagkakaisa na nga kayo eh. So, doon sa resolution number 10 pa lang, malaking question mark na yon. At ito akin po palaging ibablog yan. Sasama kayo sa vlog ko pagka may mga ganitong mga pangyayari. Na sulong kayo ng sulong, hindi naman nyo sinasagot yung mga tanong ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo, para sa taong bayan to. Hindi. Parang binabaliktad nyo pa po yung pangyayari. Na kami pa ngayon yung isinasalang nyo para sa taong bayan, yung inyong ginagawa. Hindi po. Bumaba kayo sa laylayan ng lipunan at makikita nyo. Makikita nyo po kung anong totoong nangyayari doon sa mga sinasambit nyo ngayon. So, ito po ay aking sariling pagsusuri at ito po ay aking sariling pagkomento patungkol dito sa sinasabi nyo po. So, questionable pa po ang Kongreso. Kaya po, marami pong hindi sumasang-ayon sa inyong ipinapanukalang batas na yan na baguhin ang konstitusyon. Naiintindihan natin nung mga nakaraan talagang gusto nang baguhin ang konstitusyon kasi bulok na nga yung 1987 Constitution. Pero, hindi po itong kongreso to ang dapat manguna dyan. Kasi po, nakakatakot po eh. Sa nakikita po nga namin eh, nakakatakot. Nakakatakot po na kayo ang mag-handle ng constitutional change dyan sa 18 Congress. Dahil nakita naman natin eh, alam nyo naman po yun. Alam nyo naman po yun na, kumbaga, hindi po napapanahon. Hindi po napapanahon. Siguro, papalipasin muna natin yung 2015 midterm election. Tsaka natin pag-usapan ulit yan. Di po ba? Kasi maraming question po kami na hindi nyo nasasagot. Bubulag-bulagan kayo, nagbibingi-bingihan kayo. Isang tanong lang. Yung resolution number 10, bakit hanggang ngayon hindi pa sinasagot? Tuloy po natin. During terms as congressmen,
Supportive of the idea of a constitutional reform. Change is something that is permanent in life, and we should be courageous enough to change what has to be changed to meet the changing times. Hindi ngayon. People's Initiative to. Malinis ang hangarin Uy, ng House of Representatives. Talaga? And I also believe na maraming senador ang sumasang-ayon din sa constitutional reforms. Noon. In fact, to name a few, no? Pero hindi na ako magbabanggit. Alam nyo na sila, i-google nyo na lang. Totoo yan. Ngayon, Totoo yan. pa nga sila Sangayon yung ako dyan. resolution of both houses, number 6. Yung resolution number 10. Ganun na lang ba yun? Nasa papel? Ganun na pala So, yun? Yung resolution kaya number daming 10. usapan ngayon, meron tayong merong Senate investigation about the PI. Parakip pa. Para pa. Ang resolution number 10. At sabi ganun, tama na, o, sige. Pag-usapan na lang natin, let's spend our efforts on discussing RBH 6. Ika nga, RBH 6. SP, Teka lang, ha? Subiri, and much to Pag-usapan na lang ang RBH 6. Paano naman po yung resolution number 10? Unahin nyo muna yun kasi yung mga hanging questions ng taong bayan. Yung resolution number 10, yung liquidation by certification. So, para pa na pag-usapan nyo yan, kailangan talaga naming malaman yung resolution number 10. Tuloy po natin. Para pa. Ano yung para pa? made a commitment to the House Speaker na tatrabahuhin natin yan, both houses. Tapos, let's not waste time. So, ito lang masasabi ko sana. Let's walk the talk. Yes, that's what So, kayo sa RBH 6 na yan. Yung resolution number 10. Pag-usapan na natin. Let's Pag-usapan na natin ulit. resolution number 10. Pag-aksayahan itong panahon dyan sa Tama. ating Senate investigation. Kasi sinabi na ng Comelec, tigilan na eh. Tama. So, magtrabaho na tayo. Let's walk the talk. Let's make it happen. And let's show the love to the Philippine people. It's nothing to about change. Ay, Kaya nga, love for the Filipino people. Kung love for the Filipino people, yung tanong namin, sasagutin nyo po. Kagaya nung inuulit ko, resolution number 10. Sagutin nyo lang. Resolution number 10. Tsaka tayo mag-uusap dyan sa patungkol dyan. Tapos, let's walk the talk for the Filipino people. Hindi po eh. Hindi po namin nararamdaman yun, yung sincerity ng House of Representatives. Dahil nga po marami kaming tanong, hindi pa rin nasasagot. Hindi nyo po ba naririnig yung mga ibang vloggers na nagtatanong dyan sa resolution number 10 na liquidation by certification? Hindi po kami nagbulgar nito. Kapwa nyo kongresista ang nagbulgar niyan. Yung resolution number 10. Ito nga lang, yung patunay dyan, ang dating kongresista na si Attorney Harry Roque. Sinambit na yan. Pinaliwanag niya yung resolution number, yung liquidation by certification na yan. So, hindi na naman siya kongresista, kaya kayo po ang dapat sumagot. Tapos sasabihin nyo, let's go on and roll the talk sa RH6. Yung resolution number 10, naiwan na. Ano? Ang di umano yung resolution number 10 na yan ay pinagmumula ng korupsyon. Alam niyo po yan. Parang anong nangyari doon, kinain na tayo ng sistema. Yun po. Tuloy natin kung ano pa po masasabi niya. change din ako sa sarili kong buhay. Hindi naman lumubog ang langit. Ano po? So, ito, Constitution, changing times. Gawa na natin ang paraan. Not now. Maraming problema ng taong bayan na Not maaari now. na solba pag yung mga economic provisions na yan ay maamyendahan natin. Not now. Kasi po, ayun po guys. So, not now. Kasi, yung trust ng tao sa Kongreso ay medyo malabo. Malabo po. Kaya po, huwag niyo pong ipagpilitan. Ang constitutional change, tapos meron pa kayo sinasabi nga na People's Initiative na hindi kayo may pakana. Sige, sabihin na natin, hindi kayo may pakana. Talaga naman kasing hindi natin malalaman yan eh. Kasi very smooth ang nangyayari dyan sa People's Initiative na yan. Kami nga eh.
Magtanong kayo sa ibang mga kababayan natin kung may nagpaliwanag yung Peace People Initiative na yan. Diba? So, nakakalungkot po guys. So, hanggang dito lamang po guys. At medyo nakaka-stress yung mga sinasabi nitong mga ito. Parang binobola tayo na talaga binobola tayo kasi hindi pa time para noon sana. Noon, pero may maraming humarang dahil hindi natuloy. Maayos pa nun ng hindi ko naman sinasabi hindi maayos ang Kongreso ngayon kasi kaya lang may mga question kasi na hindi nasasagot. Hindi kagaya ng mga unang Kongreso, pag nagtanong ang taong bayan, sinasagot nila at sila humaharap sa press. Pero ngayon po, may mga tanong, nililis nyo yung sagot. Yun po guys. So, ako po ay matutulog na. Medyo nakakabugnot na yung sinabi ng isang congressista na yan. Hindi ko alam kung paano siya tatawagin, congressman o congresswoman. Hindi ko po alam guys. Sorry po. Hindi ko po alam kung paano ang terminology na pagtawag sa kanya. Kasi hindi naman sinasabi kung paano pagtawag eh. Kung ayon sa batas, kung siya ba'y congresswoman o congressman. So, hanggang dito lamang po guys at maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. So, sinasabi ni DIY KKB Informative, mag-ayos na kayo, Kongreso. See you on my next vlog guys.